ang magdadala nito. Roof cam. So the change, dito muna ba? Lalabas ko sila ng pamalang dito. Tignan niyo yung difference ng paglabas pa lang ate ha. Para hindi sila makagat, yung paglabas pa lang niya, inintay ko na siyang kumalma. Ako pa lang yung may hawak, hindi ako nakikipagkilahan ng ganun. So ngayon, kahit may tao dito, dapat na. Ito mo. Walang sumusugot. Ang problema, kung dito, nilabas mo siya, dinala mo sa kotse na ganon, binaba mo sa kotse ng ganon, yun na yung pananaw niya sa lahat ngayon. Na pwede siyang maunalagi. So, wag mong alalahanin yung nasa UP Town Center kayo. Ang alalahanin mo yung dito hanggang bago kayo bumaba ng UP Town Center. Pag naramdaman mo na bumaba ka sa UP Town Center na nagwawala sila, kailangan mo ng exercise. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kailangan mo walk. Pero makikita mo yung difference, lapit mo hanggang sa mukha. You see the difference? Yun yung unang nag-trigger. Pag siya hindi mo naririnig. Pag siya siya susunod, tatahol lang. Okay, so step by step, nandito na siya. Pupunta ako ngayon doon. Okay, pagpunta ko doon, dadaan ulit yung tao ko. So kaya ako pumili ng nandito, okay, kasi ito yung biglaan. Ito yung pwedeng nangyari kay Flo G. Kung kilala mo po si Flo G? Flo G, kinagat niya. Saan niya kinagat? Sa UP Town. Kahawakan siya ni Flo G? Yun nga po, hindi namin alam kasi hawak ni Mami ate si ate si Heaven tsaka si Happy. Malaki ba yung kagat? Ikaw ba may hawak ba? Si Madam po, Nung ano kumagat? lang, gasgas tapos isang ngipin niya yata yung bumakat lang. Tapos pina-injection na niya si Flo G. Apo, Di daw nila napansin na kinagat, ganun. Ito, biglaan, may dadaan, papakita ko sa yung positioning ha. Ang gagawin mo, nandito. Pag nandito, mas may control ka. Kumaway ka sa kanila din. Hi! Kita mo? Kita mo? So, hindi siya problema mo, hindi rin nila problema, hindi lang kayo nagkakasundo kung paano mo sasabihin yung gusto mo. Babalik ko ulit sa'yo. Practice mo muna doon. Sarado mo yung gate, tapos yung lalabas. Labas ka. Buksan mo muna yung pinto. Tigil. Tigil muna, te. Hindi ka naghintay. Maghintay ka muna nang humihinga sila ng rather than okay ba yun? Pag dinala mo yun dito, ibig sabihin, ikaw ngayon yung ma-stress. Pag na-stress ka ng ganun, dagdag ng stress din sa aso. Okay? Sige. Okay lang yan. Iharap mo dito si Hunter. Nice. Relax. Tignan mo ngayon yung difference. Nag-yon yung aso, humikab yung aso, kasi nagbago yung pananaw niya papunta dito. So ngayon, ako muna yung lalapit. Okay? Lalapit ako. Tao po. Tao po. Kita mo, gumagalaw yung ilong niya. hintayin na po namin yung sasakyan ni Madam na handal. Ay, nakatayo lang kayo. Makatayo lang po kami. Ano, tapos bigla. Tapos dumaan po sila. Ito, ayaw po. Siya, yung nabubuhol na napupod. Lipat-lipat siya ng pwesto ito si Hunter. So, gusto mo, kung nakaganon ka, huwag mong paikutin ng pwesto si Hunter. Kasi pag umikot siya ng umikot,
tumingin siya sa likod, tumingin siya dito. Anong nangyayari doon? Hinahanap niya na yung target niya. Tandaan mo, walang magiging target kung hindi mo siya hayaang maghanap ng target niya. Okay? Ganun ulit. Tahan. Tandaan natin, yung socialization, para masanay sa tao, kailangan sanay din sa aso. Kasi pwedeng sanay sa tao, hindi sanay sa aso. Pwedeng hindi sanay sa aso, sanay sa tao. Tapos eventually, magiging pareho na lang yun. So, ang gagawin natin, hahanap tayo ng aso and tao na tatahulan niya o kaya magagalit siya. Tapos, hindi natin kailangan ilapit. Kailangan lang natin na kumalma siya sa harap nun. Kaya ang sinasabi ko na dapat tama yung labas mo simula para hindi sila maging magulo. Kasi sinasabi mo pag nandito, nagsimula ka na, nang naggugulo na sila, may narinig silang tumahol, nag-iingay din sila. 'Di ba? Pero ngayon, hindi sila nag-iingay kasi simula pa lang ng walk, paglagay pa lang nung gabay. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. So, pag pauwi ngayon, yun yung kailangan natin gawin. Yung pauwi, nandito ka. Tumambay ka, may mga naglakad, may dumaan, makontrol mo. Pag sila ng hila papasok doon, lahat ng pinagod natin, walang silbi. Kasi pinasok mo sila na maligalig. Paano sila ipasok ng tama sa bahay? Simple. Maghintay ka dito bago sila ipasok doon. Ayan, nagmamadali. Yung pagmamadali na yun ngayon, magiging maligalig ulit siya doon. Hindi kagaya nitong mga to, naghihintay. After nila maghintay, ako ang hey, ikaw yung pinakamaliit eh. Ikaw yung ngayon. Shh, makuyat yan. Wait. And then, dahan-dahan. Pasok. Masaya? Okay. Hindi pagkatapos maglakad, okay, doon ka na, titigil ka na, hindi mo na papaulit to. Kailangan ipaulit mo yung gantong exercise. Ayan, pusa, o, di ba nangahabol yung pusa? Pusa. Ayun o. Tapos kasi nangaabot yung mga Kasi excited na dun sa lakad sa simula pa lang. Tandaan mo, ang problema ng aso hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula sa loob ng bahay. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel Les Tres Zapanta.